Nung pag-uwi ko'y hindi masukat ang tuwa at saya ang sumalubong sa akin. Lumipas ang isang buwang kaligayahan. Ito na naman tayo sa mapait na katotohanan. Magdurusa ka ng ilang taong kalungkutan para lang sa isang buwang panandali ang kasiyahan. Ito na siguro ang isa sa pinakamalungkot na parte ng pagiging isang OFW. Ang makitang lumuluha ang mga mahal mo habang papalayo sa'yo. Sa puntong ito, hindi mo may paliwanag ang nararamdaman. Na para bang may halong lungkot at saya. Malungkot ka kasi ilang taong hindi mo makakasama ang pamilya mo. Sa kabilang parte naman ay masaya ka kasi mababago ang takbo ng buhay nyo. Pero isa lang ang nagtulak sa atin sa ganitong klaseng pakikipagsapalaran. Yun ay dahil mahal natin sila at handa tayong maging alipin sa salapi. Huwag lang silang makitang nahihirapan. Hindi lang kalungkutan ang bumubuo sa salitang OFW. Isama na natin ang kabilaang pagsubok. Hindi mabilang na problema at hindi may paliwanag na takot na nadarama. Takot na pilit mong nilalabanan sa kaloob-looban mo pero hindi mo alam kung kailan magwawakas. Takot na hindi mo masabi-sabi sa mga mahal mo kasi mas lalong nakakatakot kung makikita mo silang nag-aalala sa sitwasyon mo na para bang pinapakita mong matatag ka kahit sa kaloob-looban mo'y durog na durog ka na. Pero ganun pa man tayo ay mga Pilipino, magaling tayong makisama at madali tayong maka-adjust. Yung tipong mas nasusunod pa natin ang mga batas nila kaysa sa sarili nating bansa. Kaya siguro tayo tinawag ng mga bagong bayani. Kasi sa tingin ko nagmumukha tayong produkto ng Pilipinas. Kawawang bayani, naghahakot ng yaman para sa kaban ng bayan, ngunit napupunta lang sa bulsa ng mga may hawak ng sistema. Hindi po kami ng ibang bansa kung trip-trip lang. At hindi rin namin to'y ginusto, kundi ito po ay aming kinakailangan. Diyan kasi sa Pilipinas kami ay ang mga hindi pinalad. Wala kami mapagpipilian kundi makipagsapalaran. Andito kasi tayo sinilang sa bansa na kung saan ang mga OFW ang nagmumukhang panibagong produkto ng sistema.